Naku, eto na mga kapuso, sumipa na ang presyo ng manok. At epekto din daw po yan ng pagkakatenga ng mga kargamento sa mga pantalan na nagresulta na umano sa problema sa supply ng pagkain. Nakatutok si Julio Segovia. Huling kuha ko 140. Ngayon 160. Ngayon, ayaw nga no. Grabe pala. Nagulat ang mamimiling ito nang tumaas ng 30 piso ang kilo ng manok sa Mega Q-Mart Quezon City. Mahal na nga, nagkakaubusan pa raw ng supply. May ilang pwesto sa palengke na walang tindang manok. Wala raw kasing delivery ang mga supplier. Mataas daw po ang kuha nila sa farm. Kaya tumaas din po talaga ang manok. Nagtataka po sila na mahal po. So ano sinasabi niyo pag gano'n? Kasi sir, yung supply ng manok kunti po yung iba. Ganun po. Ang ilang supermarket, wala na rin daw maibentang manok. Ang grocery store na ito sa Quezon City, 6 na piraso na lang ang nakadisplay sa freezer. Neighboring large chains, no, na supermarkets have none, zero, walang stock, no, as of this morning, no. So it's abnormally tight. Dahil napinsala ng bagyong Glenda ang maraming farms sa Southern Luzon na nagsusupply ng manok sa Metro Manila. Sa ibang rehiyon muna kumukuha ng supply kaya natatagalan ng delivery. So, napipilapan siya ngayon ng Region 3. Kaya sabi natin parang tight because we are now getting from a farther area. Hindi kapos. Kaya lang yung distribution hindi tama. Sabi ng Department of Agriculture, walang kakulangan sa supply ng manok sa bansa. Nagkakaproblema lang daw sa pamamahagi nito, kaya humihigpit ang supply sa merkado. Kung tutusin, may 3 million kilos na sobrang manok daw sa buong bansa. Bukod pa ito sa 700,000 kilos naman na inangkat mula sa ibang bansa. Yun nga lang, hindi raw ito agad mailabas sa merkado dahil na rin sa port congestion sa Maynila. Ilang buwan pa raw ang bubunuin bago magbalik normal ang supply ng manok sa Metro Manila at mga karating probinsya. Kaya baka sa Disyembre pa rin daw bumalik sa 120 pesos ang kilo ng manok. If your demand is high, definitely it will go up. Kaya sabi ko nga, the best way is to shift. Lagi, you shift to fish, to these things, and then it will settle down. Pinasisilip ng United Broiler Raisers Association ng ubra sa DA at DTI ang biglang pagsipa sa presyo ng manok. Hindi naman daw kasi nagbago ang farm gate prices. Kung talaga may nakikitang posibleng pang-aabuso, i-invoke na yung Price Act at susugin na. Saan galing ba yung manok na yan na binibenta ng 160 at 170? Julio Segovia, nakatutok 24 oras.